po, 99 lang. More or less a developmental pediatrician. Sa 99 po na yan, alam natin ang totoo, mauuna pa po yung may pera. Paano po yung sa DepEd schools? Sa ilalim ng batas po na ito, trabaho na po na magsama-sama sila para meron tayong developmental pediatrician sa ating mga ILRC. Para matulungan po yung batang may autism. Kunyari po, mahina yung pagdinig. Dapat matulungan rin po agad yun. Paano po kung yung malabo yung paningin? Huwag na po natin pahabain. Dapat doon pa lang sa SPED ILRC, matulungan na po yung bata para unang-una ay matuto siya ng maayos. Sa totoo po, base sa datos po dito lang sa lungsod natin, alam ko kinikwento rin sa akin ni Mayor Vico ito meron mga bata na sa grade 4, 5, 6. Mababa po yung grade nila. Akala po nung iba mababa dahil mahina. Pero lumalabas pala, kaya mababa, kasi po mahina malabo yung paningin. Hindi pala nakikita yung blackboard. Merong iba po, mahina ang pagdinig. So hindi lang nila naririnig yung sinasabi ng guro. Imagine po, sa ilalim ng batas na ito, maiayos natin, matulungan agad-agad para wala na pong mahirapan, lalo-lalo na ang mga magulang. Alam po ninyo, ito naman ang totoo. Kung meron kayong kilalang magulang na may anak na may disability, ang isa sa pinakakinakabahan sila, paano kung mamatay sila? Paano yung anak nila? Sino mag-aalaga sa anak nilang may disability? Kahit may kapatid po yan, yung kapatid, meron din mga problema po yan. Meron sariling pamilya yan. Kaya dito po, nilagay ko rin po yung DOLE, TESDA, at DSWD. Warren Inocencio. Tama po yun. Sanay na rin po yan, na naging kagawad na rin yan. Alam na niya yung trabaho ng isang legislator. Warren Tosino Inocencio. Tama po, Mayor Vico Soto. Maraming salamat, Barangay May Bunga. Mabuhay po yung show. Muling iboto ang number 1 sa balota, Congressman Roman Romulo, ang mahusay na Mayor, Mayor Vico Soto! Magandang gabi, Barangay May Bunga. Kamusta po kayo? Kung ano doon sa kabila, parang medyo mahina na po mga boses ninyo dito. Yung mga nakaupo, ayos lang po kayo. Kaya po ba natin? Yung mga dito sa gitna, maraming salamat po sa inyo. Good evening, Mayor! Pinabati rin po natin ang mga kasama natin. Nakikita nyo rin naman po sila. No? Kaya nandit po dito. Alam nyo, sandali lang. Para makita ko rin yung mga nasa likod. Yung mga nagpapagabi. Nanay at tatay, maraming salamat po. Maraming salamat sa pagkahiram ng CR ninyo kanina. Ang saya naman po dito sa inyo. Talaga naman. Opo. Naalala niyo pa po nung 2019, nung una akong tumakbo para mayor. Yung totoo, naalala niyo ba po? Masaya na rin po yung mga tao dito sa May Bunga nung 2019. Pero medyo iba po yung sitwasyon. Tama po. Lalo na yung may mga kapamilyang scholar. Pag dumarating kami, nagtatago po. Yung mga may kamag-anak sa City Hall. Pag dumarating kami, hindi lang nagtatago, tumatakbo, palayo. At pag nakakausap namin, ang laging sinasabi, nagbibideo ka. Biko, Hindi mo na wala yung paggagamitan. okay kayo sa amin, kaso medyo nakakabahan lang kami. Alala niyo po yun? Uso pa nun yung takutan, pati yung palakasan system. Alam niyo, nakita ko po yung, nasan po yung may bilaw ng Biko. Biko, sabi niya, kusyan pa ako nun, Konsi,
bilhin mo na tong biko ko. Sabi niya ganyan. Ate, halika. Ate, kunyari ikaw yung ate, ha? Kunyari ikaw yung ate. Yan, kunyari ikaw yung ate, ha? Sabi ko sa kanya, ate, hindi naman biko yung dala-dala mo, sapin-sapin yan, eh, sabi ko. Alam mo yung ginawa niya, sabi niya, hindi, Konsi, tingnan mo. Nandito sa ilalim yung biko. Sabi ko, ba't naman nasa ilalim? Eh kasi daw, nung nag-file ako ng para mayor, bawal na daw magtinda ng biko sa palengke. Alala niyo po yun? Hindi naman ikaw yun, ano? Hindi po. Maraming salamat po dito. Thank you po. Para sa akin po. Wow naman. Luto niyo po ito. Kasi kung hindi niyo luto, ayaw po eh. Gawa niyo po ito. Maraming salamat. Matikman nga po. Maraming salamat. At dahil po rito, na-picture daw po tayo, no? At maraming salamat. At ate, dahil po rito, alam niyo, paboritong simbolo natin ng pagbabago, wala na pong iba, kundi ang ating pamaskong handog. Dati, nagagamit din yan sa takutan, di ba? Pagka nakitang kasama ka ng kalaban, tatanggalin, wala na, mabawasan yung pamaskong handog ng samahan ninyo. Ngayon, ano pong ginagawa natin? Kakampi, meron, pero kahit kalaban, meron pa rin. Nagbabahay-bahay po tayo ng pamaskong handog. Hindi namimili ang inyong pamahalaan ngayon ng seservisyohan. Hindi lang sa pamaskong handog, simbolo lang po yan. Pati sa ospital, dati, kailangan may card para maging dito ka sa likod, Joan. Ngayon, kung pwede naman ipasok ka sa no balance billing, Pasig resident ka naman, taga-Pasig ka talaga. Automatic na po sa ospital natin. Hindi na kailangan ng card, hindi na kailangan maging membro. Basta ginagawa na lang po natin kapag kaya naman po natin gawin. Pinalikuran na natin yung takutan, yung palakasan. Dati, kahit po ay ibang barangay officials, pag dumaan natin, teka, nandiyan ba si Kap Barok? Kap Barok, close your ears muna. De, biro lang, napakabait niya na. Nasaan ba siya? Ayun. Ha? Hindi, ba't tinataas ng kamay, hindi ikaw si Kaparo? Hindi na makakagawan natin. De, biro lang, Kapa, napakabait niya at talagang maasahan din natin na kapitan. Alam niyo, hindi lang takutan, hindi lang palakasan yung kanaliguran natin. Hindi po yung mga ibang lumang kalakaran na sa totoo open secret naman. Pwedeng sabihin ng iba na anong ebidensya mo o didedeny ng iba. Pero sa totoo, sa buong Pilipinas, alam naman natin yung kalakaran eh. Yan nga po yung problema natin na naiipit tayo sa siklo ng korupsyon at kahirapan. Na ano ba yung siklo na ito? Pag malapit ng eleksyon, di ba, yung ibang kandidato, ibang politiko, milyon-milyon. Pag malaking lungsod gaya ng Pasig, bilyon-bilyon ang ginagastos. Sa vote buying, sa... alam niyo na yun, hindi ko na kinanisa-isa kung saan pa nila ginagastos yung napakalaki na yan. Pag naupo, alam po natin kung ano nangyayari. Kung 100% ang pondo ng kaban ng bayan, eh baka 20%, 30%, 40% o higit pa ay nabubulsa lamang. Sa madaling salita, hindi natin nararamdaman yung buong puwersa ng kaban ng bayan. Maaaring may nagawa pa rin, pero kontento ba tayo sa natanggap natin ng kalahati? Kontento na ba tayo sa natanggap natin ng konti? Hindi po. Dapat 100%, walang kulang, walang bawas. Sa Pasig, pinakita po natin na posible. Ang sinasabi ng marami na imposible. Nung una po ako naging mayor, maraming nagpayo sa akin. Mga mas nakatatanda sa akin, mga kaibigan ko na medyo marunong din sa politika, sabi nila sa akin, hindi, kailangan yan. Kailangan mo yan, dapat may kickback ka kahit maliit lang. Biko, sabi nila sa akin. Sabi ko, bakit naman? Eh, syempre, pag-eleksyon, kailangan mong gumastos. Paano ang panggagastos mo? Sarili mong pera. Ganun sila magsalita, sa totoo lang. Totoo po, pag makausap po yung mga ibang ganun po, diretsahan, hindi sila, ko lang, matututo rin po tayo na hindi lagi sa politiko nakaasa. Kasi pag sa politiko tayo nakaasa, sa totoo, pera din naman ng taong bayan yan, pinapaikot lang, nagkakaroon pa tayo ng utang na loob sa mga politiko.
muli po, ginawa natin yung sinasabing imposible. Pati yung mga, alam niyo naman, sa buong Pilipinas, pag mag-ikot ka, puro pangalan, mukha ng politiko, di ba? Sa lahat ng project, hindi pwede magpagawa ng kalsada na hindi nakalagay yung mukha ng politiko. Ganon din po, marami nagpayo sa akin noong 2019, sabi nila, oh, sige, nanalo ka na, pero kailangan, pag may project ka, kailangan may mukha mo. Pag pamasungan doon, dapat may letter ka doon. Sabi sa akin na gano'n. Dapat pag nagpa-street light ka, dapat may gano'n din, may letter P dyan. Sabi sa akin na gano'n. Pag hindi natin gagawin yan. Kasi hindi ko naman perang ginagamit pag papatayo ng mga yan. Sabi kasi nila, imposible yan kasi subukan mo yan ng isang term. Sabi nila sa akin, huwag kang maglagay ng pangalan mo. Naku, isipin ng tao, wala kang ginawa. Kaya kita nyo naman, mga poste natin ng ilaw, walang pangalan. Pero kasi siguro sa Pasig matatalino ang mga tao. Alam nila kung nagtatrabaho o hindi. Alam nila kung may nagagawa o hindi. Ang mga opisyalis natin. Sa Pasig marami na tayong nagawa na noon ay sinasabi imposible. Marami pa pong iba. Pero nagawa po natin yan. Dahil nagtulungan po tayo, nagkaisa tayo tungo sa tunay na pagbabago. Ngayong 2025, mabuhay ang barangay ni Bunga, mabuhay ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat sa inyong lahat. May boto, number 1 sa balota. Number 4 sa balota, Mayor Vico Soto. Maraming salamat po sa Barangay May Bunga, Suarez. Maraming salamat din sa Ramirez family. Thank you. At syempre maraming salamat Congressman Roman Romulo. Number 4 sa balota, Mayor Vico Soto. Number 3 sa balota, Vice Mayor Dodot Jaworski. Mini boto, number 1 sa balota, Councilor Buboy Agustin. Mini boto, number 8 sa balota, Consihaya Angie Ludeon. Ating Consihaya Enriquez. Ating iboto, number 13 sa balota, Consihaya Inocencio. Mini boto, number 14 sa balota, Consimaru Marquez. Ating iboto, number 15 sa balota, Consiboy Raimundo. Maraming salamat Kagawad Rene, maraming salamat Kagawad Erwin, maraming salamat Kagawad Alvarez, at sa mga barangay May Bunga at barangay staff, maraming salamat po.